Partner A, Yes! kumusta tulog mo? Sarap tumulog sa biyahe, Oo, partner, mo. ha? From Ikaw, humihili ka na naman. From Manila, papunta sa Bungabon, Nueva Ecija. Okay. Inabot lang tayo ng 3 oras. 3 oras. Ganyan kagaling ang driver natin. Oo nga, anong pangalan niyan? Arnold Divina. Ay, si Ian Bautista. O yan, nandito na po kami ngayon sa harapan mismo ng City Hall. City Hall, Municipality. Municipality na Bungabon. Bungabon, Nueva Ecija. Kung saan ito ang home of Sibuyas Festival. Correct. Oo. Ang tawag sa kanila pala ay Sibuyas Capital Of the Philippines. So, kung sabihin onion capital dapat Sibuyas. Bakit sila tinawag na Sibuyas Capital of the Philippines? Oo, kasi dito pala kauna-unahang tinanim ang onions, ang sibuyas. Isa yun. Ano pa? At saka yun, sila yung nagpo-produce ng pinakamaraming sibuyas sa buong Philippines. Yes, yung Oo. market share, yung yield, no? Malaki ang ambag sa buong Pilipinas. Oo, kaya nga partner naging interesado tayo na kahit malayo, maglakwatsa Punta natin. tayo Siyempre, dito. Oo. Kasi ito'y dagdag kaalaman, no? Para sa mga listeners natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Oo, Kaya, so paano pumunta dito? Tayo ay siyempre naka-private po kami sa sakyan, pero kung gusto nilang magtungo rito, by that, siyempre, sasakay sila ng parang Baliwag Transit o Victory Liner. Basta bus, oo. Bus, oh. Pwede. Papunta na Nueva Ecija. At yun nga lang medyo may konting, kasi ongoing yung mga construction Construction, po ng mga highways. Kaya makakaranas kayo ng mga konting rough road. Plus, partner, ang medyo na, para din i-expect ng ating mga kababayan magpupunta rito na medyo matraffic, ang daming mga truck, no? So, dapat talaga medyo magdagdag po kayo ng extra time sa biyahe. Oo, Yun yung kasi napansin ko, partner. Ang daming truck. Siyempre, Mas maliit ang kalsada. Hindi, siyempre, agri Ito sa Luzon to, agri products. So, Oo, na lugar. yung kalakal, siyempre, yung mga truck, ito yung ginagamit pang kalakal. Kaya medyo expect traffic, no? Ayun, opo, expect nyo po yun. Pero anyway, kung gusto naman po natin talagang makalabas ng, ng Metro Manila, makakita ng mga bagong tanawin, mga Yes. kakaibang mga sitwasyon, realidad ng mundo, oo. Punta kayo dito. Oo, yes. Bungabon, Nueva Ecija. Ate, partner, hindi lang bungabon ang product nila, ay no-offer nila, no? Mamaya malalaman natin, sibuyas. no? Oo. Mamaya malalaman natin kung ano pa yung mga other products ng Bungabon, Nueva Ecija. At marami po sila mga inihandang aktibidades kaugnay nga nitong Sibuyas Festival. Kaya yun po ang aming aalamin ni partner bilang bahagi po ng aming gagawing paglalakwatsa dito sa Bungabon, Nueva Nueva Ecija. Ecija. Tara, let's! Hi! Partner, tara. Oo, yeah. Nandito, Saan nandito tayo? ngayon sa bahay pamahalaan ng Bungabon. No? Yes, partner. Bungabon, Nueva Ecija. Correct. So, papasok na tayo dito dahil makikipag-usap tayo, partner. Natanong ko na nga siya, yung mga naghihintay sa atin, si June tsaka si Maynard. Oo, pag-usapan natin ang adobo. Hindi. Ang Onion Festival. Siyempre, yung... Ay, sir. Good morning po. Magandang, Good morning po. Mabuhay po kayo. Bungabon, Nueva Ecija. Welcome po. Hello po. Yan. Partner, teka, dito ka muna siguro. Saan kami? Dito. Okay. Para mas maganda. Yan. Okay. Yan. Yan. Ayan. Alright. Yan. Okay. Sige, partner. Pakipag-usap na po tayo. Kamusta po? Mainit ba dito? Yes. Actually, nag-start na rin ang summer dito sa Bungabon. Officially. Okay. Highest temperature. Ano highest temperature sa Bungabon? Okay. 40. Nag-40 na ba tayo, Yes. partner? So, kasi ano lang, pag 40, heat Heat wave yan. index. Yeah. Heat wave yan, di ba? Last April Pero 1. partner, siyempre, Ito din pala para sa Manila. sa Manila. Oh. Yes. Correct, partner. Kasi ang Central Luzon naman talaga is one of the hottest part of the country. Oo. Pero partner, batiin muna natin si Mayor Ricardo Padilla. Siyempre, ito Hello, nga, Mayor, magandang umaga sa'yo. Ito nga, bayan mo ay nagdiriwang ng ika-20th year, no? Yes po. Ng Sibuyas Onion Festival, Festival. no? Sibuyas Festival. Sibuyas Festival, Sibuyas oh. Festival. Hindi pala dapat sabihin onion. No. Dapat Sibuyas Oo, Festival. Tagalog. Local dialect yan ng mga Bungabon. Tama ba? No? Yes po. So, andito tayo ngayon para maki-festival. Nakilahok sa pinagdiriwang ng festival ng Sibuyas. No? Yes. Okay, so kwentuhan niyo po kami. Sir Jun, paano ang history dito, Sir Jun? At si Maynard. Paano ba nag-umpisa yung ating Sibuyas Festival? Una po, good morning po sa inyo lahat at mabuhay ang Sibuyas Festival.
Ang Sibuyas Festival po ay nagsimula 20 years ago. Pero paano nga ba nagsimula ang pagsisibuyas dito sa aming bayan? Actually, ang pagsisibuyas po ay dinala dito ng mga during American time, noong early 1900s. Ano po? At 1912 yata partner, no? Parang nabasa nung ko dumating sa yung mga local history. Americans here, they bring what we call Bermuda onions and they planted they introduced it to the market. So nagkaroon ng Bermuda onions. Yung mga tao naman, wala naman silang alam Idea. dahil bago lang yan sa kanila. So, seedlings ang dala ng mga Americans. Product. Product na, oo. And since alam nyo naman ng taga Bungabon, natural na magsasakayan, Oo. baka siguro yung sibuyas tumubo, tinanim, sinubukang itanim, itanim at tumubo, at nagkaroon sila ng idea na baka pwedeng magtanim ng sibuyas. Any statement po regarding this Sibuyas Festival? Ginagawa na lang namin dito, ginagamit namin itong onions na ito to be the tools para magkaroon kami ng ibang income. Perfect. Ito nga ito si Maynard, teacher historian, teacher sa high school, blah blah blah, blah, blah. Kinuha namin para siya ang maging curator ng gagawin namin museum because we are going to make the history of the economy. Which is part of the Sibuyas Festival also. So, the main product natin puro sibuyas lang, Mayor. Walang ibang other products. Meron kami dito, palay, sibuyas, gulay, lahat ng gano'n. Pero the focus is actually onion. Yung market share ng sibuyas mo all over the Philippines is 55%. Siguro nung una yan, no? Because nagbukas ang Mindoro, Pangasinan, siguro mga around 40 to 50. Bumaba na. Na yung mga pananon, there are about 2,500 farmers. Onion farmers and, agricultural farmers sila. And then, partner, tanong natin si Mayor, mga 3 years to 5 years from now, ano nakikita mo dito sa Sibuyas Festival? Lalo bang magle-level up? I think so. Kasi lahat ng activities namin ngayon, especially yung merong participation ng mga teachers at saka ng farmers per se, nagle-level up talaga. During the first day, tinatawag namin Diana. That's the first day of the festival. I was so surprised. It was awesome because there were about 2,500 na students dancing from end to end of the highway, all at the same time. So you cannot just do that. If there was only one here, Guinness Book of World Record, that would be a record. Register that. We try to register that next year. Yun yung ganito. Di Ginoo at Binibining Bungabong sa local pageant here. But I've been seeing Miss Universe and you can compare it. No, but you cannot beat the Miss Philippines, Miss Gabet, but it could be at par. At worst, ganun ang sinasabi namin. So, nagre-level up na ngayon. I see. And then, sa ngayon, siyempre, ang sibuyas, sobrang gamit na gamit. Siyempre, ginagawa sa pagkain. Lalo na sa adobo. So, meron pa po bang ibang nag-diversify or may ibang gamit ang sibuyas na nai-invento kayo ngayon? Ganito, unang-una sa pagkain. Every year, meron kami tinatawag na competition ng kusina buyas, no? Na the main ingredient is the sibuyas. Partner, isa pang famous sa Bungabon, yung onion pickles. Oo. Yung onion, ganito kasi yun. Those are rejects, I mean, yung maliliit yun eh. Pero hindi gamit, Mayor. Yes. Ginagawa nila, pinipikil nila. Walang nasasayang. Walang nasasayang. Oo, very Pero ang gusto talaga dito, yung mga medium size, kasi isang sibuyas, isang gamit. Kasi Correct. pag yung maliliit kasi, mga tatlo, ganito. Pag malaki naman, di mo masisira na yung iba. Oo, i-ref mo pa yun. And then, tanong ko lang partner kay Mayor, since kayo yung onion capital of the Philippines, no?
Meron bang specific na pagkakaiba yung onion na tanim dito o tumubo dito? Kasi sa iba? Hindi kami magsabi kasi it will be bias on our part. Pero ang sinasabi ng iba, mas masarap ang onion dito sa Nueva Ecija kaysa iba. Hindi ko alam yun, kasi ang natitikman ko lang lagi yung onion dito. At almost kasi magpunta ako sa ibang parte ng Philippines, onion din namin yung ginagamit. Pero ang sabi nila, mas masarap yung onion namin dito. Iba talaga ang original. Yung pinagmulan talaga. Tama lang yun kasi yung market share nga nila. So, yun ang nakakain at mataas. I see. Sana Mayor, pagdating ng panahon, nag-level up tayo. Sana dumating yung panahon na makapag-produce tayo ng mga quality at makapag-export tayo. No? That's the dream. That's the dream. Nung una, when I was a little younger, we are exporter Kasi kami ang nag-umpisa dito sa Bungabong, pamilya namin. Not really the founder, but isa kami sa una na nagsibuyas dito. Nag-export tayo sa Japan, ganito. But unfortunately, wala yan. Kaya gusto ko ng onion research kasi ganito. I went to China last time, mga 6 months ago. I studied a little about onion. Yung onions nila kasi, 1 hectare. Ang tanim nila yung puti. Ang produce nila is 3,800 bags. Sa atin, yung 1 hectare natin, 750 lang. Malayo. Kasi, every province sa kanila may onion research. Nire-research nila, tama ba itong butong itatanim natin dito? Tama ba itong fertilizer dito? Tama ba itong buto na ito sa climate and so on? So they have a research. Sa atin kasi, ang buto natin is being imported. No? So kahit ano lang dumating buto sa atin, tatanim natin yan, whether kabi or kamba sa lupa. Yun yan, we don't have any choice because we cannot produce buto ng sibuyas. We are a onion producing country, but we cannot produce onion seeds. Nakikita natin na may magandang brighter future ang sibuyas sa mga sinasabi ni Mayor. Yes, oo. Kasi wala kaming choice din. No? Pag-imanin natin, yung sa atin. Puro utang yung bayan namin. Hindi naman kami makakuha ng tax sa sibuyas. So gawin na lang natin ibang pamamaraan para kumita yung bayan namin. Ganun na lang gawin natin. Ay, teka, habol ko lang. Di ba usually minsan nagkakaroon tayo ng problema sa sibuyas, masyadong bumabaha, dumadami. And then, ano ba to? Ito ba yung first na source of income ng mga taga rito? And kung may ganong situation, paano yun? Di walang livelihood. Affected talaga. Alam mo, pag tumaas yung sibuyas, Happy kayo. happy yung traders at saka yung mga nanalo. Yung kita ng yung sibuyas, farm gate lang sila, yung mga magsasaka dyan. Yung lang umpisa, yun lang yan. Pero yung mga halaga sa merkado, ala nang ang si farmers doon. Wala nang pakinabang. Oo, yun naman yung nakakalungkot doon. Kaya, pero, anyway, anyway, marami namang gamit ng sibuyas din, di ba? Medicinal, din po ang sibuyas, di ba? Kaya, magtutuloy-tuloy yan. At sabi mo nga, with your leadership, ile-level up mo. Hindi ako, lahat kami. Hindi ako. Sige Not only me. Lahat kami dito. Tulong-tulong lang kami. Kaya namin yan. Sige po, sige po. Parang may tatanong ako. Okay. 20 years nyo na ginagawa to, di ba? Yes po. So nakaka-attract ba tayo ng mga turista? Yes, actually. Like ngayon, meron kaming downhill boarding competition. Yung ating mga competitors doon, mga international. Oh. Yes. From international. Yun po yung longboard. Pero magagaling sila sa taas, then bababa sila. Because, Sa bundok pa? yeah, we have part here kasi ng Bungabon na Manginus. Oo. Yung tinatawag naming eastern part of Sierra Madre Mountain. Oo. Nasa paanan po kami ng Sierra Madre Mountain. So gano'ng karami yung tourist na yan, mga foreign tourist na, gano'ng karami yan? We don't have the exact number, pero more or less,
nasa hundreds na rin ng mga tourists na At regular po yung ganun. Yes. Yung local tourist natin, maraming mo. Madami. From all over the province, from all over the Philippines sometimes. At yung mga balikbayans namin, inaabangan nilang Sibuyas Festival. Yeah, once po na narinig na nila yung Sibuyas Festival, they're coming in, bumabalik sila dito. Because they have that affair, we call it Full Moon Club. Yung Full Moon Club naman po yun, yun nun, historically, nag-umpisa lang sa ilalim ng buwan. Pag maliwanag ang buwan, yung mga bunga buenos, ginagawa nilang social gathering yun. Socialization. So, most of them ng mga nanggagaling ng abroad. So, they convene themselves for that special occasion and they called it Full Moon Club. Now, we retain that up to now. That's Siguro part of the festival. na nagsimula yun nung wala pang kuryente. Yes. Oh, yeah. And no other than the lolo of the good mayor started the Full Moon Club. Ayun, ako. Pero partner, mas maganda siguro, no? Dahil maraming turista. We have here our agriculturist. po. Baka Hello pwede po. siyang makapag-ano, no? Mag-inject din ng dagdag na information. Interview, Oo. yeah. Ano ba yung Ma'am different? Ayan. Jackie. Ma'am Jackie, Our hello. municipal agriculturist. Very young. Ayun, tanong natin kay Jackie. Miss Jackie. Paano yung quality ng size, no? Kasi siyempre, iba-iba yung mga sizes niya, no? Pero, you produce much bigger sizes ba o maliit? Yung depende po kasi sa nagiging condition din dun sa field. So yung iba po, meron malalaki yung produce nila, meron din po maliliit. Tsaka po so yung sa variety na itinatanim doon din po ng farmer. Depende yung iba sa- po, pwedeng pangbenta agad. Yung iba naman, target nila, kunyari, pang store. So, minsan medyo mas maliliit. Yung mga ganun po. Pero, Or, for your partner. Meron kasi mayroon tayong tinatawag na saki. Discuss mo sa kanila. Yung saki, di ba, yung Opo, sorting? yung Sorting. Yeah. Pag nagsusort po ng sibuyas, merong good size, merong big, yung Yes. ganun. So iba-iba po kasi yung kumbaga sa preference din po nung market. Binabase din Yes. sa pagsusort. And mostly, yung mga ni-store yung mga medium size. Medium size. Eh, yung mga Tagalog na sibuyas, yung maliliit na may mga... That's different variety, din po no? kami dito, pero hindi po ganun kalaki yung production namin dito. Kumbaga, parang this season po, parang 13 hectares lang po yung nagtanim ng red shallot na tinatawag or tandoyong. Shallow. Ay, maliliit. Red salad po yun. Red shallot. Sibuyas Yung may, Tagalog. Yung may dahon, yung sibuyas Tagalog. Oo, po. yun. Yun yung kinagistan ko na Sibuyas Tagalog. And then, yung klima na fit sa sibuyas, any klima ba? Yung ganito po na Tagalog. summer po talaga na mainit. Ganun. Ay, yun ang kailangan. Yun ang mas okay po dun sa sibuyas natin. Kasi pagka po medyo mahalumigmig, nagiging prone siya sa diseases. Apo. Gaano katagal? O yung gano'n kanagal, pag nagtanim ka, 120 days po ang ano natin. harvest na. 4 months po yung 4 months. So, ibig sabihin per year, at least pwede 3 beses makapag Hindi po kasi Pwede, season pwede. Yung season po dapat natin, ganito lang. yung ganito lang. Kaya dito lang po siya pasok sa season. pag tagulan, hindi po Hindi pwede. rin pala pwede. Hindi po pwede. Mabubulok po. I see. Okay, thank you, Miss Thank you so much, Jackie. Miss Jackie. Yeah. Sir June. Nataon din. May mga ihahabol pa ba, Sir Maynard? Invite nila. Invite Yeah, nila. sabi nga ng mayor namin kanina, he wants the Sibuyas Festival to be at the national level. So we are inviting the whole Philippines for our 10-day celebration of the Sibuyas Festival. We have various events, but our focus is, of course, on our onion farmers. So recently, on the 3rd day, we had this Araw ng Magsasaka in which around 1,000 local farmers attended. Yes. So sila po talaga yung focus ng celebration namin. So in short, pwedeng pumunta rito yung mga taga-ibang lugar. Yes, May mga we are inviting local and international tourists. We have a lot of events to offer. One is we have this local float parade in which the center of that float is about Sibuyas concept. Yeah, lahat ng barangay nakipag-participate. So we are expecting 28 floats to parade on the 10th day. That's the last day of the festivities. Okay, naku, maraming salamat. It's our pleasure. Thank you so much. So, marami kami natutunan sa inyo. Oh. Hindi lang yun, partner. Anyayahan na rin natin sila lumibot
para makita yung hindi lang Sibuyasan, yung mga resorts and mga magaganda nating Yes, as views I said dito. a while ago, meron kaming Yes. area na medyo mountainous. That's Barangay Labi. We've got many mountain resorts in there. Kompleto po kami Yun po dito. yung dinadayo ng mga tourists. Na Okay. hindi lang bukid, meron kaming ilog, meron kaming bundok. Pasyalan niyo po ang Bungabon, maganda po dito. Yes, oh. Okay. Very well said. Oh. Okay, thank you, thank Thank you. you. Salamat po. Maynard, thank you. Salamat po. Sir Jun. It's our Salamat po. pleasure. Ma'am Jackie. Yeah. Yeah, it's our pleasure po na maging bahagi ang bayan ng Bungabon sa inyong programa. Sige po, sige po. Mabuhay po kayo. Papanood Salamat dito po. sa next Saturday. Next Saturday. Oh, partner. Yes, oo. Andito tayo Eh, sa Sa Sibuyas Festival. No? pa rin. Oo, bahagi pa rin ito ng Sibuyas Pero ang Festival. dami palang palarong gagawin ngayong festival na to. Oo. Ano dito? Oo. Teka muna, dito muna tayo. Nasa eskwelahan tayo na Bungabon Elementary School. Hindi, Bungabon Senior School. Okay, sige. So, we're about to witness yung mga iba't ibang palaro. Games, oh. Nandito yung agawang baboy. Okay, nakapaglaro ka ba niyan? Oo naman. Palo Sebo. Okay. Tag of War. Okay. Patintero, ikaw. Alam ko, nilaro mo yan. Sa Cobres, meron din silang gagawin dito. At saka, straw relay. Pati yata tsako meron eh. Paano ano yung mga nilaro mo dyan? Partner, Ay, si Delay, mamaya mo na yung sagutin. Hindi. Kanina kausap natin si Mr. June, yung secretariat To the nitong mayor. ng festival na to. Meron silang layunin Bakit nila ginawa itong mga lumang mga laro? Oo, ano sabi niya? ibinabalik yung kultura para maka-attract sila ng mga turista, no? Binubuhay nila yung tourism industry dito sa pamamagitan ng Onion Festival at kalakip ng Onion Festival, ito yung mga maraming Activities na yan. palaro nung kabataan Mo. mo. Oo, and dagdagan natin yan, partner. Gusto rin, layunin din noong kanilang pagbuhay na ito ng mga lumang laro na yun nga, maipaalam doon sa mga bagong generation, partner. Kasi nga, ang alam na lang ng ngayong generation ng Gen Z. Cellphone. Oo, ng cellphone, ng mga Generation Alpha, Omega. Gadget na lang. Kaya ibinabalik nila ito. Napakaganda, napakaganda programa ito para sa mga mamamayan ng Bungabon, no? Oo. At, Alam mo, sabi ni Mayor kanina, no? okay. 28 barangays ang nag-participate dito sa festival na to. Oh, I see. May Kaya- dapat lang. Lahat, kumbaga, lahat represented. No? Lahat ng barangay represented. Oh, and sana kumbaga doon sa ibang mga bayan din magandang idea ito para hindi lang yung mga kabataan dito ang maging aware doon sa mga lumang laro. Oo, Yes. para pati sila ma-refresh din sa kanila yung ganitong klase ng mga activities. Di ba, partner? Tara, Oo, ayan na. samahan niyo kami Opo, para- isa. Oo. Makita at ma-witness yung mga uri ng mga palaro. Yes, sige po, tara. Para po sa ating How to Be segment, anong larong Pinoy ang paborito nyo? Partner A, mauna ka. Ako na Ladies naman, first. ladies Siyempre. first. Sige, ano ba itong mga larong Pinoy na to? Unahin natin to. Yun nga, yung patintero, tapos Tumbang preso. tumbang preso. Ako. Ano ba yun? Pinad ako. Oo, anyway, ang dami, di ba? Oo. So, ako ang paborito ko, piko, pero may ibang tawag din sa amin doon, yung tison, yung parang may bato ka. Di ba? So, ayun. Exciting yan kasi, di ba? Na-exercise ka talaga, tapos pabilisan, tsaka yung energy mo rin, di ba? Na napapakita mo doon. And, syempre, unahan, pabilisan, kaya, ayun, exciting. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung kailan ko huling nilaro yun Syempre, siguro, nung elementary days pa. Pero ngayon, never na ulit. Ikaw, partner, ano naman Partner, paborito kung mo? babalikan ko yung mga kabataan ko at lalaroin ko muli yung aking paboritong laro ng araw. Yes, ano Ito yun? yung tsako. Ano yung partner? Hindi ko alam. Kahoy na mahaba siya at maliit na kahoy na gano'n. Nakapatong sa bato yun. Okay. Papaluin mo yung maliit na kahoy. Okay. Aakas sa air yun. Okay. Tsaka mo hahampasin sa gitna. Okay. Palayuan yun. Oh, Oo, yun. I see, talagang tandang-tanda mo Kami magkakapatid, yun ang nilalaro namin. No? Oh, I see. Tsaka yung luksong kalabaw. Yung tatalok ka gano'n.
Nakaganon ka, nakaganon. Ay, dito. Ay, gaganon ka tapos ay. Yan yung mga nilalo namin. Tsaka yung, yung, Ano nga, trumpo? hindi, yung pinitpit na lata. Okay. Kaya may chinelas mo. Yun. Kung babalikan ko yan yung mga paborito kong laro nung araw. Hanggang anong edad mo nilaro yan, partner? Siguro elementary. Mga elementary. Yun. So, those were the days, no? Biglang naalala namin yun, no? Kasi dito nga po sa lugar kung saan kami naroon, Nakita binalikan natin. yun. Oo, yan. So, partner, ano pa yung mga sikreto natin? Siyempre, kaya lagi tayong alerto, no? Dahil mas mahilig tayo uminom ng 15-in-1 coffee. Yan. Ito yung Son's Coffee. Yes, opo. At kahit saan kami pumunta, nadadala namin ni partner yan para lagi kaming alerto. Siyempre, Son's Cafe na, meron ding 7-in-1 and meron ding 5-in-1. Hindi lang yan, partner. Fit and well, dala-dala din natin yan para kung makaranas tayo ng problema sa throat. Yes. Meron tayong hihigupin, di ba, Fit and partner? well, At ano pa yan, partner? Bakit ang gwapo mo pa rin at ang ganda ko pa rin? Ginagamit ko ngayon yung love soap. Oo nga. Oo, na nagpapanatili po ng aming younger looking skin, nagbibigay ng protection sa amin kahit kami ay nasa gitna ng sikat ng araw. So, love soap po yan. Yan po, ang ilan na naman sa aming mga sekreto na ngayon ay hindi na sekreto dahil alam niyo na. Sana po ay nagbigay kami ng dagdag na impormasyon at inspiration sa inyong lahat. Bye! Partner, Yes. nag-enjoy ka ba? Oo, definitely. Nag-enjoy ako, partner. Sinubukan mo maglaro. Hindi, wait lang. Bakit? Oo, naglaro nga ako. Ang init nga lang eh. Gusto ko sanang sariwain yung mga, ano yun, yung laro, ano yun, palosebo, ano pa, yung luksong tinik, etc. etc. Kaso ang init eh, partner. Kasi ang taas ng temperature. Oo nga, partner. Pero ang tanong ko sa'yo, nangangamoy sibuyas ka. Anong partner? Kaya tayo nagpunta dito ngayon. Kasi Para mangamoy sibuyas. para maging kaaya-aya sa pang-amoy mo, maging sibuyas tayo. Anyway, yun po, nag-enjoy, partner, seriously speaking, nag-enjoy po kami ni partner sa aming ginawang paglalakwatsa. Dito sa Bungabon, Nueva Ecija. Sa Bungabon, Nueva Ecija. Alam mo, na-inspire ako sa sinabi niya, no? Sa panukala ni Mayor. Okay. Ni Mayor Padilla. Padilla. Anong bakit? Ano sabi niya? Sila pala nagsimula ng mga taniman na nito ng sibuyas. No? At natutuwa ako sa foresight niya, no? Na gusto niya magkaroon ng Onion Research Institute. Okay. Para magaya natin o makapag-produce tayo ng Mga seeds. quality. Quality na sibuyas sibuyas. at seeds na pwedeng pang-export. No? Kasi ngayon, yung seeds nanggagaling sa iba-ibang bansa eh. Correct. Diba? So, correct. napakaganda na kanya adikain na yan tungkol dyan. Oo. And para matulungan na rin yung mga magsasaka ng sibuyas dito, yung onion farmers. Kasi nga, imagine, nalaman ko na kahit pala tumaas ng tumaas Ang price ng sibuyas, Oo. farm gate pa rin, price pa rin ang matatamasa ng mga farmers. So, kawawa partner ng 3,500 onion farmers, no? Kaya sana isakatuparan ni Mayor yung kanyang plano para i-upgrade yung sibuyas. Hindi lamang yung yung lahat ng stakeholders dito sa sibuyas industry sa kanyang lugar para happy lahat, di ba? Tsaka partner, kailangan gawin yun dahil ang laki ng market share ng sibuyas ng Nueva Ecija sa buong Pilipinas, no? Halos 55% no ang nako-cover nito. Kaya dapat lang na magkaroon sila ng magagandang programa para dito. Oo, it's about time, partner. It's about time. Pero the trouble with hello is Goodbye, partner. Talaga naman dito sa Pilipinas, ibang buhay lakwatsa natin. We love travel,
history. We love food and we love history. Oo, kasi yun po yung palaging gusto naming i-impart sa inyo ni partner is sa bawat lakwatsa na aming ginagawa linggo-linggo. Okay. Papaalam tayo. Yes, partner. Opo, there's a lot more to see. Love the Philippines. Ang po si Councilor Arnold Divina ng Caloocan. Ako naman po si Good Vibes Queen, Aida Gonzalez, Aida G for short. Bye!